Magandang araw po mga kababayan. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, ang host nyo for today. Samahan nyo kami sa ating episode 86 ngayong February 15, 2025 at ating alamin ang mga pangyayari sa ating komunidad dito sa Toronto at sa Pilipinas. Siyempre, ipagpapatuloy natin ngayon ng mga usapin tungkol sa eleksyon, no? Dahil nga sa midterm election sa Pilipinas. At pag-uusapan din natin yung mga isyong malapit sa mga kababayan natin na mga OFWs at mga migrante. Tatandaan po natin no, na sa ngayong panahon ng eleksyon, ang pinakamahalagang tao sa eleksyon ay ang mga botante. At sabi nga po nila, 10% ng mga Pilipino ay nasa ibang bansa, nasa labas ng bansa. At tatandaan din po natin na napakalaki ng kontribusyon ng mga migrante sa GDP ng ating inang bayan mula sa remittances na ipinapadala natin sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay sa Pinas. Kaya po, no, dapat lang na maging parte ang mga migranteng kababayan sa pagpili ng mga magiging opisyal ng bansa at na marinig ang kanilang mga hinaing at pangarap sa buhay. Kaya po pag-uusapan natin, patuloy ang pag-uusap natin tungkol sa midterm elections. At bago po tayo makinig sa mga handog naming kanta para sa inyo today, ito po ang isang report na galing sa grupong Kontra Daya. Ito po ang sabi nila, mahigit 55% ng tumatakbong party list reps ay di kumakatawan sa marginalized sector. Ayan, so ayan po ang report ng Kontra Daya. Ano pong problema dito? Well, ang party list po kasi ay isinabatas para masigurado ang oportunidad ng mga marginalized at underserved sectors na makalahok sila sa eleksyon at sa pagsasagawa ng batas. Kaya naman talagang nakakabahala itong report ng Kontradaya na more than half ng mga tumatakbo ngayon ay hindi naman mula sa marginalized sector or nagre-represent ng marginalized sector. Ito po ang kantang Sayaw sa Bubog by The Jerks. Pagbabago, anong klaseng pagbabago? Ano sa palagay mo? Bumahan ang pangako, lason ay isinubo, tuloy sa pagkakapako, may utang pati apo. Kasinungalingan, isang kahangalan, walang libreng kalayaan, ito'y pinagbabayaran, palabas na moro-moro. Ito kaya ay totoo? EDSA ng pagbabago, saan, kailan, kanino? Sayaw, sayaw, sayaw sa bubog, ang naglalakad ng tulog ay tiyak na mauumbog. Sayaw, sayaw, sayaw sa bubog, ang naglalakad ng tulog ay tiyak na mauumbog. Iba't ibang asyenda, manggagawa at magsasaka, kumakalam ang sikmura, sari-saring kaguluhan, nakawan karahasan. Kailan nyo titigilan ang mga mamamayan? Kasinungalingan, isang kahangalan, walang libreng kalayaan, ito'y pinagbabayaran, palabas na moro-moro, ito kaya ay totoo? EDSA ng pagbabago, saan, kailan, kanino? Sayaw, sayaw, sayaw sa bubog, ang naglalakad ng tulog ay tiyak na mauumpog. Sayaw, sayaw, sayaw sa bubog, ang naglalakad ng tulog ay tiyak na mauumpog.
sa bubog, ang naglalakad ng tulog at tiyak na mauumpog. Sayaw, sayaw, sayaw sa bubog, ang naglalakad ng tulog at tiyak na mauumpog. Ngayon naman po, isang report mula sa Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ obtained from Nielsen Ad Intel. Sabi po dito, ang mga kandidato para sa midterm Philippine election ay may kabuuang ginasta na 10 billion pesos para sa mga television and radio ads mula January to December 2024. At ano lang, no? 4 na senatorial candidates ang bumubuo dun sa 60% ng total amount na yon. So nakakabahala po talaga marinig na napakaraming perang ginagastos ng mga kandidato para sa mga ads. Ito rin po ay na-report din po nila na si Camille Villar, siya po ang tinataguri ang anak ng one of the richest man according to Forbes. Talagang ang gastos niya po sa mga ads ay sobrang laki. Umaabot po sa 2.1 billion. Bago pa po yan yung mga discount, no? So, nung ano po yan, 2024 pa. Kaya po ang sabi ng former Commission on Elections Commissioner Louis Tito Guia, the important question to ask candidates is why they are spending such huge amounts of money. Ayan po ang report mula sa PCIJ. Kung gusto nyo pong makita yung ginawa nilang table, may ginawa silang video actually, pinapakita kung gaano karami yung perang ginastos para sa mga ads sa TV, radio, print at billboards nung January to December 2024. Punta lang po kayo sa website nila, pcij.org. Ngayon naman po, pakinggan natin ang pulso ng mga kababayan natin. Ano ba ang kanilang iniisip o mga opinion tungkol sa midterm election? Sa mga nakikita nating policy sa Pilipinas, like lalo na sa elections, sa tingin niyo ba may pagbabagong mangyayari? I doubt. I doubt. I don't know. Let's see. Siguro, if actually depende talaga nila if they're sincere sa kanilang mga sinasabi or something. So, let's see. Let's hope, I guess. But Baka may mga pangako. baka di mapako. Ay, tama! Kayo po ate, ano sa tingin niyo? May pagbabago po ba tayong makikita? Hopefully. Hopefully meron. Pero in terms of like reality, I don't think so. Like mga siguro more than 90%. Yeah, hindi. Which is sad. But yun, hopefully we get like the right people na kung sino talaga sa office who cares for the people, not only for like sa Personal agenda. yeah, something like that. So I really truly like feel na like 90% hindi, pero if we just like elect the right person, I think merong change, just even like konti lang. Po tayong elections na mangyayari. So, ayun. Sa tingin niyo po ba, like, updated po ba kayo? Oh, in a way. Kasi very nasa top situation din ng midterm election kasi very demonize ang pagiging liberal or very far left or left-leaning. So, several years demonize siya and alam naman natin kung paano yung attack din sa kanila sa social media, which is very strong campaign din sa Pilipinas. So parang as an immigrant here in Canada, syempre you want a better future din sa mga pamilya mo sa Pilipinas, parang good services na parang yun yung nilook forward mo. So
but the what you call this, the candidates, what else, the program, so hindi siya aligned on serving people in the future, and it's like a band-aid solution mostly. And I think the politicians are very politicians are weaponizing division ng social class, so malaking bagay, lalo na ngayon, hindi pa rin open yung freedom of information bill, so may mas nahirapan din mag-judge or mag-select yung mga botante, mga kababayan natin, ng sino ang best candidate para sa midterm election. So I think that's the challenge din. Parang even the youth, the future Filipino, na overpowered din sila ng medyo traditional politician or traditional voters. So outnumbered sila. So yun yung challenge sa midterm election. Hopefully maging makakita pa rin ng liwanag, ganyan, may glimpse ng better future sa kahit pa konti-konti, kasi malaking bagay yun sa future generations. Baga, sobrang fed up na rin. Parang simula bata ako ganun, tapos hanggang tumanda ako ganun pa rin, mas naging worse pa. Pero ayun, sana maging beneficial sa future, sa mga future na magiging anak or sa mga younger generations pa, na yun, maging smart sila. Paglaho ng usok sa larangang diwa, lilitaw ang lunti ng damo, at tatangayin ng hanging sariwa, amoy ng pulbura at tabo. Pagkatapos ng digmay payaman, pagtigil ng gulo at mga labanan, sugatan ay aalagaan. Ang mga bayani ay pararangalan, tinas ng laging tatandaan. Pagkatapos ng digmay paghinog, ang mga manlulupig ay uusigin, ang bawat krimen nila'y lilitisin. Kundi sa pagkagahaman nila, tayo'y di nangangailangang mag-alsa. Pagkatapos ng digmay, hustisya. Ang mga magsintay muling makikita, mag-anak muling magsasama, at mula sa abo tayo'y mag
yaman ay ating angkin. Pagkatapos ng digmay, sagana ang mga manlulubig ay usigin, at bawat krimen nila'y lilitisin. Hindi sa pagkagahaman nila, tayo'y di nangangailangang mag-alsa. Ating bayan ay muling luubigin, at layan at ikang gagawin. Hindi na muling paaalila, kapit sa sandatang di manghihinga. Panahon ngayon ang kulog, panahon ngayon ang amba ng kidlat at luong. Kapag ika'y natutulog, balot ka ng kumot, dahang-dahang humihinga, walang hinihinging sagot. Panahon ngayon ang ulan, umuulan nung umagang kanilang pinagpilitang ang isang ina ay granada raw ang laman ng tahanan. Si Amanda raw ay humihigit sa kanyang kapangyarihan. Tapos ang harabas ni Ulysses sa lambak ng Cagayan, nakuha pa nilang kumarsel ng mahinahong anihan. Samantalang lapis at placard ng Patuloy po ay nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin uli si Atty. Nery Colmenares para sa continuation ng interview sa kanya. Mapapakinggan po natin yan after the break. Welcome back mga kababayan. Ipagpatuloy natin ang ating programa at pakinggan natin ang interview with Atty. Nery Colmenares, ang Bayan Muna Party List Chairman. Kasi sa batas natin, pag public official ka at may hawak kang pera na public fund, kaya confidential, kaya hindi confidential, kaya anong klaseng pera, basta public fund, you should account for it pag hinahanap. Otherwise, kasi di hundreds of billions ang mawawala sa atin kasi ang gagawin lang pala ng mga public officials, sabihin, confidential yun eh. Di, pwede niya nang gastusin yun pag bumiyahe siya dyan sa Canada. Pwede siyang bumili ng bahay. Pwedeng pamigay niya yung milyon-milyon sa mga kamag-anak niya. Di, kawawa naman tayo. Bayad tayo ng bayad ng taxes. Wala ngang serbisyong bumabalik. Tapos wawaldasin pa pala sa walang kakwenta-kwenta. So, ayun yung sagutin ng COA. Nung nag-imbestiga ang Kongreso, ayaw niya ring sagutin. So, yung impeachment na lang, yung the only accountability mechanism left, para mapasagot lang naman siya. Kung ma-account niya, di na-account niya. Kung hindi niya ma-account, di dapat convicted siya. Kung ma-account niya, di acquitted siya. Kung baga. So, yun siguro ang dapat nating tandaan. So, ang pondo ito ay pondo ng publiko. Kaya ikaw naman ay nasa kampo ni Marcos, kaya nasa kampo ka ni Duterte, kaya nasa kampo ka ni Lenny, it doesn't matter. It's beyond your political kumbaga beliefs na dito ako sa side na to. Kasi pera mo to eh.
Bakit? Nung winaldas ba yung 612 million, sinasabi ba doon na, yung pera ng Duterte side, wag natin galawin. Itong Marcos lang at Leni ang galawin natin. Hindi naman Pag winaldas mo na yung 612 million, lahat, kay pro Marcos ka, pro Duterte o pro Leni, doesn't matter, winaldas yun. Kaya nasa interest ng taong bayan na matuloy ito para hindi naman pamarisa na kung sino-sino nawawaldas ng pera ng taong bayan at kung tatanungin na siya kung paano niya ginastos, sabihin niya secret kasi confidential yon. Dapat matuloy ang impeachment trial ngayon kaysa sa June 2 pa hintayin. Salamat. Salamat po, Kaneri. Ang isa rin pong ating tanong, gaano po ba kahalaga itong midterm na election na to para sa mamamayang Pilipino? Well, mahalaga ito kasi gusto naman natin sana ng panibagong tipo ng mga public officials. Itong the last few years, actually sa many years na, hindi talaga nakakapasok yung tunay na mga boses ng mamamayan. Kaya papalit-palit lang yan ang administrasyon, parang ganun pa rin ang korupsyon. Dapat isang public official na pag nagnakaw ka, kay aliado ka man o kalaban ka sa politika, doesn't matter. Dapat singilin ka. Kaya kami sa bayan muna, pag nagnakaw, kahit sila Marcos, kahit si Leni, kahit sino dyan, wala kaming problemang birahin yan. Kasi public official ka. Yun dapat ang public officials natin. Wala kang kinikilingan. Hindi ka, hindi ka pwedeng, pagkalaban mo lang sa politika, birahin mo. Pag aliado, hindi. Ikaw ang isang public official na lalo mong i-prefer. Ano ba ang prefer sa Tagalog? Kasi Bisaya ako Ha? Ano mo ba? Pangunahin mo, panilbihan ang mga magsasaka, mga manggagawa, mga ordinaryong mamamayan, kaysa sa mga mayayaman at mga dambuhalang mga kumpanya. So, maraming tayong public officials pag dumating na yung mga bilyonaryo dyan, tiklop agad. Kahit na ang resulta ng batas ay dagdag na pasanin sa taong bayan, dagdag na buwis, dagdag na kung ano. Hindi dapat ganun. So, yun ang gusto nating governance naman na ang interest ng ordinaryong mamamayan, dala-dala niya. At ang 2025 election, napaka-importante yun para ma-establish natin yung base ng tatakbo na mga mamamayan sa 2028 for the presidency and for the Senate. Kailangan nating manalo ng maraming pwesto sa 2025 kung gusto ng mamamayan may maganda siyang laban sa 2028 presidential election. Ang pangalawang implikasyon ng 2025 election ay siyempre may tumatakbo ngayong 11 na makabayan na senador. Very important na maipasok natin sila sa Senado. Bihira lang nangyayari yan na iba't ibang mga sektor, manggagawa, magsasaka, mangingisda, kababaihan, maralitang tagalunsod, lahat yan sila are running for the Senate in 2025. Major test yan sa pagtingin ng ating mga botante kung ito ba ay ang i-elect nating mga public officials ay sasayaw-sayaw lang o kaya public officials na marinig mo pag-eleksyon sa 3 taon niya, niho, wala ka nang narinig sa kanya, hindi wala ko anong bill na pinasa niya, sino bang pinaimbestigahan niya na korupsyon, ano ba ang privilege speech na ginawa niya, o kaya gusto natin ng isang senador o public official na palaban para sa interes ng mamamayan. So that's the second implication. May tumatakbong 11 na makabayan senators sa 2025 election. At yung pangatlong implikasyon para sa amin sa bayan muna, mahalaga ang 2025 election kasi natalo kami noong 2022. Pag natalo pa kami sa 2025, disqualified na ang bayan muna sa pagtakbo sa party list. Hindi na kami makatakbo sa sunod na election kasi ayon sa batas, pag dalawang talo ka, delisted ka na So ang isang makasaysayan na party list, na top party list ng 2000 at
kilala na nagdala ng boses ng mamamayan sa 25 years na paninilbihan sa mamamayan, may eleksyon man o walang eleksyon, sa kongreso, sa loob ng kongreso o sa labas, ay maglalaho kumbaga sa susunod na eleksyon. So survival, battle for survival ang Bayan Muna ngayon. At kung mapansin nyo sa last survey, hindi makapasok ang Bayan Muna ayon sa last survey. Kahit ako na first nominee ng Bayan Muna, hindi ako makapasok based sa last survey ng SWS. Ang second nominee si Congressman Carlos Zarate, hindi rin makapasok syempre. At yung third nominee namin si Congressman Ferdy Gaite, hindi rin makapasok. So very important sa amin yung election na ito dahil kailangan naman may checks and balance sa Kongreso. Sabi ko nga, hindi naman pwedeng yes man ang lahat ng nandyan sa Kongreso o yes woman, kumbaga. Kundi dapat naman may checks and balance para naman hindi naman yes ang lahat sa Kongreso. May nagsasalita rin na nagsasabing paano ito ang kabilang side para naman sa ikabubuti ng ating mamamayan kung mayroong checks and balance sa loob ng Kongreso at hindi na lang mamihasa ang nandyan na kung ano-anong patakaran o batas ang ilalabas o kaya magnakaw sa pondo ng bayan. Maraming salamat. Thank you, Kaneri. Ang isang katanungan ko po sa iyo ay yung bilang isang tumatakbo po at kandidato ng Bayan Muna, no. Gusto po naming itanong ay ang inyong kaalaman sa proseso ng electoral sa ibang bansa. Ito po yung overseas absentee voting dahil sa aming kuwang impormasyon ay ngayon po sisimulan yung online voting na hanggang sa ngayon po kami po na nandito sa Canada at yung aming mga miyembro na rehistrado ay hindi po alam kung paano po yung sistema na yan na ating pinangangambahan na baka magamit sa dayaan po. Yes. Well, una muna, bago ang system ngayon, dati Smartmatic, ngayon Miro. Ang COMELEC hindi pa masyadong napapaliwanag sa publiko kung ano itong Miro, paano ito. Ang sinasabi lang nila, automation yan, pero kakaiba siya sa Smartmatic. May halos parehong makina pero sa proseso magkaiba. So ang kinaiba ng Miro ayon sa GI, General Instruction ng COMELEC, matapos kang bumoto, ihulog mo yung balota mo, syempre merong resibong lalabas, no? Pag may resibong lalabas, titingnan mo kung tama yung boto mo, di pag tama naman, ibalik. Pag hindi tama, o di magreklamo ka, kamo ibalik yung boto ko. In fact, so yun yung yun yung ibalik yung balota ko pag may mali, di ba? So ayusin yun. Tapos after natapos na yung bilangan sa presinto, kumbaga natapos ng botohan sa presinto, may nakalagay sa GI na ballot review. At ayon sa isang commissioner, kasi hindi pa ganun kaklaro ang ng COMELEC ngayon ayon sa isang commissioner, ang ballot review, ititingnan ang mga balota o yung resibo, titingnan sila at bibilang at for 3 seconds siguro. Pag may watcher, matingnan, bibilangin mo ngayon. So may chance ka na bumilang ng boto ngayon. Based sa sinabi ng isang commissioner ng COMELEC, ibig sabihin, pag nakita mo dyan, Bayan Muna, ganito, di 1, o kung ibang party list naman, di 1, di ba? Ibuboto mo. Kaya ang instruction namin sa watchers, kung magkaroon ng ganyan, huwag na magtaras-taras doon sa kanilang papel. I-video na lang nila ang buong kasi tsaka na lang bilangin pagkatapos kasi mahirapan ka 3 seconds lang naman yun, hindi magkakamali ka pa doon kung so yun na lang ang video or picture para mas madali na matatali later on. So after that, automated na, so canvassing is automated. So at least sabi namin kung may watchers tayo, baka mabilang natin yung tamang boto sa presinto para makontest natin pag may maling tali doon sa taas. Secondly, sa overseas,
may online, tatlo ang inyong proseso ayon sa kababasa ko lang actually sa dyaryo kahapon eh. Tatlo, ang una ay online, ang pangalawa face-to-face, ang pangatlo mail. Ngayon hindi, I don't think magsisimula na ngayon yung boto. Hindi pa magsisimula ang boto ngayon kahit online o mail o April pa kayo eh. So so anyway, so may mga lugar, basahin nyo sa list ng COMELEC o kahit sa dyaryo kasi nilista naman ng dyaryo kahapon. May mga lugar lalo na sa may mga consulates sa Saudi at sa China, basta may consulate, face to face. Face to face. Sabi sa'yo, punta ka doon ka magbumoto sa konsulado. Ang pangalawa, mga embassies pwedeng online by mail, no? Pwedeng online. Meron ding pwedeng mail. May mga bansang nakalista doon kung sino yung mail, sino yung online, at sino yung face to face. So, yun yung proseso dyan sa overseas voters. Kaya magandang mabasa nyo na ang ang mga patakaran at siguro naman may mga abogado kayo dyan na volunteer na willing i-interpret ang batas na yan. Or, this is my suggestion, kasi may mga abogado sa ibang migrante sa ibang lugar, sa Australia, may kilala akong mga abogado doon na Pilipino. Sa US, I'm sure meron din. Mag-usap sila at gumawa sila ng isang draft na poll watch, kumbaga ay the election process. Tapos yung ipamudmut nyo sa buo, tapos pwede kayo mag-online training, kumbaga ba? 2 hours siguro na training kung ano ang proseso para naman mas gagap nyo ito, no? Otherwise, meron naman kaming training sa Pilipinas. Pag mabuo na namin yon, pwede online from here sa Pilipinas. Although, mas maganda rin pag nasa inyo kasi iba ang overseas system kaysa dito sa Pilipinas. So, yun yung prosesong nakasaad ngayon at kinakalampag pa namin ng COMELEC na tapusin na kung paano ba itong election na to. I-describe nyo naman kasi nagbago ang sistema nila. So, hindi pa namin gagap kung ano talaga ang kinabago ng Miro system as against the Smartmatic system. Yeah, salamat po, Kaneri, dyan sa inyong paliwanag niyan. Kasi ito pong ngayon nga na nagtatanong kami kahit sa consulate dito, ang sabi sa amin, sa March pa yan, papaliwanag namin sa inyo yan. Kami po rito talaga gusto namin i-rehistro na napapansin na namin wala pang eleksyon, disenfranchised na po. Pangalawang, ibig sabihin, 2 beses na kami disenfranchised. Hindi po tayo nakapagparehistro at mahina yung information campaign. Tapos pangalawang disenfranchisement, ito pong online voting ay talagang magiging mahirap nung tinitignan po namin yung mga ilang paliwanag kung paano yung proseso mula sa mga YouTube. Magiging challenging po. Kaya kami nga dito sa migrante, unang-una po ay gusto namin ipabot sa Bayan Muna ang aming pagsuporta sa inyong laban dito sa darating na 2025. At pangalawa po, nagbibigay pugay ang Migrante Canada sa mahigit kumulang 200 mga miyembro at organizer ng Bayan Muna na naging martir para ipaglaban ang tunay na pagbabago sa ating lipunan po. Salamat Cristo. Thank you. Maraming salamat po Kaneri sa paglilinaw at pagbibigay ng impormasyon dahil sa aming bahagi ay malaking bagay po 'yan na malinawan yung taong bayan kasi maraming maraming mga haka-haka, kuro-kuro at kagaya nga po ng sinabi ni Kuya Perry ay nadi-disenfranchise po yung mga overseas voters Isa na diyan pamamaraan ng hindi pagbibigay ng tamang impormasyon, ang mga konsulado ay hindi gumagawa ng paraan para talagang makapagrehistro po ang lahat ng gustong magrehistro para makilahok sa botohan. At malaking bagay po na andyan po kayo at andyan po ang makabayan na talagang ipinaglalaban yung karapatan
at yung yung kapakanan ng taong bayan na sa panahon po natin ngayon ay yung dalawang paksyon ng or dalawang naghaharing uri o politiko diyan sa Pilipinas ay mga nagbabangayan, no, dahil yan na isang patunay na sila ay ang sariling interest lang talaga ang kanilang pakay bakit sila tumakbo sa halalan. At kami nga po ay nagpapahayag ng lubusang suporta sa Makabayan Block at sana po ay ng bayan, kami po ay lubusang suporta sa Bayan Muna at sana po ay kapasok po kayo ngayon uli sa Kongreso dito sa darating na halalan. Salamat po. Salamat, Danny. Thank you. Yes, So maraming Yeah. salamat Attorney Neri, Tito Chris, Tito Danilo. Hindi ko na sa-summarize kasi ang ganda ng pag-summarize ni Tito Chris at Tito Danilo. So gusto ko lang extend my gratitude for taking your time, Attorney Neri, out of your morning to join us dito sa snowy Toronto. So maraming salamat to sharing your platform of how you care for the people yes. beyond Oo. beyond just from the individual but to a systematic approach. So we appreciate your time and thank you so much. At dyan po Maraming salamat din. Yes. Oo. And, Salamat, Salamat sa pag-imbita sa program nyo. Mm, At sana naman magtagumpay na rin hindi lang ang Bayan Muna, kundi lahat ng mga tumatakbo sa eleksyon, dala-dala ang interes ng mamamayan para naman makapagpanday kami ng isang bayan na gusto nyong uwian at gusto nyong puntahan dahil ito ay maunlad, nagre-recognize ng karapatang pantao at ang kanyang pamahalaan ay nagdadala ng boses at interes ng mamamayan. Maraming salamat po. Thank you. maraming Maraming salamat. salamat, Kaneri. At dyan po Salamat, nagtatapos ang aming interview with Attorney Neri. Maraming salamat sa pagkikinig at sa Radyo Migrante from onwards from February hanggang April. Mas susubaybayan natin ang eleksyon and yung mga process. So please continue to listen as we try to inform our migrante community as much as possible for the upcoming midterm elections. So maraming salamat. Iboto sa party list. 59 sa balota. Bayan Muna. Bayan muna ang iboto. Bayan muna ang iboto. Ang kandidato natin sa Kongreso. Bayan muna ang partido ng tanging hangad ay tunay na pagbabago. Bayan muna, ikaw ang una. Bayan muna sa balota. Bayan muna, tayo na. Bayan muna ang iboto. Bayan muna ang partidong maaasahan natin sa Kongreso. Bayan muna ang partido ng tanging hangad ay tunay na pagbabago. Bayan muna, ikaw ang una. Bayan muna sa balota. Bayan muna, tayo na. Iboto sa party list. 59 sa balota. Bayan Muna. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa happenings sa ating community, narito ang mga event at announcements. Sa February 23 po ng 12 p.m., magkita-kita tayo dito sa 39th anniversary ng EDSA People Power Uprising. Magtitipon-tipon po ang ating mga kababayan para gunitain itong araw na ito na napakahalaga. Ito po yung araw na napatalsik ang diktadoryang Marcos Sr. ng mga nagtitipon at
ng nagkakaisang bayan. Gaganapin po itong rally sa Bathurst and Wilson Parket, organized by Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Sa February 27 naman po ang Ontario election. Magbubukas po ang voting stations mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. Maaari po kayong bumoto kung kayo po ay at least 18 years old, Canadian citizen at isang Ontario resident. Pero unang-una, siguraduhin po natin na nakaregister po tayo para bumoto. Ang deadline po kasi ay bukas na, February 17. Bisitahin po ang elections.on.ca na website para mag-register. Kung kayo po ay registered to vote, makakatanggap po kayo ng voter information card sa mail. Dito nakalagay kung kailan at saan kayo pwede bumoto. Lastly, sa araw po ng botohan sa February 27, siguraduhin po natin na dala natin ang voter information card at isang ID. Yan po, huwag pong kakalimutan. At syempre, mag-prepare po tayo, magbasa ng mga plataforma ng mga kandidato at para po pagpunta natin sa ating sa voting stations ay handa po tayo at informed sa ating ihahalal. Ayan, interesado po ba kayong maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Message nyo lang po kami sa aming social media accounts. Madali lang po kami hanapin dito. At dito po nagtatapos ang isa na namang na makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin muli ang iba't ibang issue pa na kinakaharap ng ating mga kababayang migrante at ang susuriin natin ang mga kandidato, ang mga plataforma nila para sa taong bayan. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Attorney Nery Colmenares, Chris Sorio at Danilo De Leon ng Migrante Canada, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1 hanggang 2 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan. Muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayang Pilipinas.